Gaano ba kalakas ang ating Panginoong Diyos? Sa lahat ng mga mananampalataya sa ating dakilang Diyos, huwag kayong matakot o mag-alinlangan. Ibuhos nyo ang lahat ang inyong pananalig dahil sinabi ng Diyos, ang lahat na umiibig at nanampalataya sa akin ng tapat at walang pag-alinlangan ay bibigyan ko ng buhay na walang hanggan at dadalhin ko siya sa aking paraiso. Para sa mga nagtatanong kung sino ba daw ang Diyos, ang Ama o ang Anak? Ganito yan mga apo ang Ama, Anak at Espiritu ay iisang Diyos lang yan. Mahaba-habang eksplanasyon ito mga apo, kaya gawa na lang natin ito ng sariling video. Okay? At balik tayo sa ating pinag-uusapan. Ang ating Panginoon ay eternal. Ibig sabihin, ang Diyos natin ay walang simula at wala ring wakas. Nag-i-exist siya noon pa man at magpakailanman. Kung baga, wala siyang pinagmulan, hindi siya ipinanganak at hindi rin siya mamamatay. Wala pa ang mga bundok, hindi pa nilalang ang mga may buhay, hindi pa nilikha itong buong daigdig. Ang Diyos ay nandito na o nandoon na sa kalangitan, sapagkat wala siyang hanggan at walang katapusan. Mahihirapan tayong isipin na ang Diyos ay walang simula. Unang-una sa lahat, dahil ang ating isip ay limitado lamang na kung ano ang mga nakikita natin at kung ano ang mga nalalaman natin. Kaya nagkaroon tayo sa isip natin na merong simula. Nagsimula yan noong nilikha ng Diyos ang lahat. Genesis chapter 1 verse 1. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Diyan pa lang nagkakaroon ng simula. Pero bago ang creation, matagal ng panahon na nandito ang Panginoon. Billion of years o higit pa na hindi kayang abutin ng ating pag-iisip. Napakahirap isipin na walang pinagmulan ang Diyos at walang lumikha sa Kanya. Pero napakaliit lang ng ating kaalaman compare natin doon sa kaalaman ng Diyos. Kung baga, yung mga nalalaman natin ngayon, wala pa sa kalingkingan ng Diyos yan. Kaya hindi natin lubos na maisip na wala siyang pinagmulan. Kasi nasanay tayo na ang lahat ng mga bagay ay may pinagmulan. Pero ang Diyos, ibahin natin. Siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo ay mga tao na nilikha lamang niya. Kaya hindi natin maabot ang kaisipan ng Diyos. Kaya nga ang pagiging eternal niya ay ang nagpapatunay na siya ay Diyos. At nararapat lamang na sambahin natin siya bilang dakila at makapangyarihang Diyos. Kung naniniwala ka na siya ay eternal, wala siyang simula at walang wakas, ibig sabihin, naniniwala ka na siya ay Diyos. Ngayon, nalaman natin na ang Diyos ay eternal, wala siyang simula at walang katapusan. Ito ang nagbibigay sa atin ng pag-asa na tayo rin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan bilang mga anak niya na kumikilala sa Kanya bilang Panginoon at ating tagapagligtas. Pangalawa, ang ating Diyos ay omniscient. Ibig sabihin na alam niya ang lahat ng bagay. Wala tayong maitatago sa Kanya. Alam ng Diyos ang lahat-lahat. Basahin natin ang 1 John chapter 3 verse 20. Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Alam ng Diyos ang lahat-lahat sa atin, maski ang bilang ng ating buhok. Basahin natin ang Mateo chapter 10 verse 30. At kayo, maging ang buhok ninyo'y nabibilang niya lahat. Kahit ilang beses malagas ang buhok natin araw-araw, alam pa rin niya ang bilang nito. Ganyan kagaling ang ating Diyos. Hindi lang ang mga detalye tungkol sa ating buhay ang alam niya, pati ang mga nakapaligid sa atin. Bago pa tayo pinanganak, alam na niya kung ano ang mangyayari sa atin pagdating ng panahon. Bago pa tayo magsalita, alam na niya kung ano ang sasabihin natin. Alam niya ang nilalaman ng ating puso't isipan. Alam rin niya ang lahat ng pangangailangan natin at kung ano ang gusto natin. At higit sa lahat,
kilala tayo ng Diyos. Yan ang pinakamaganda doon. Alam niya ang mga nakaraan natin at ang kasulukuyan natin. Ang maganda dito dahil alam niya ang lahat ng ating mga pangangailangan, mga problema, mga gusto at mga pinagdaanan natin. Makakaasa tayo na makakalapit tayo sa Kanya at makakahingi tayo ng tulong. Bago pa tayo magkaroon ng problema, mayroon na siyang solusyon. Kaya ang gagawin natin ay magtiwala tayo sa Kanya, mananalig at mananampalataya tayo ng buong puso at walang pag-alinlangan. At ang pangatlong kamangha-manghang katangian ng Diyos ay isa siyang omnipresent. Ibig sabihin na ang Diyos natin ay nasa lahat ng dako. Basahin natin ang Jeremiah chapter 23 verse 23 to 24. Ako ay Diyos na nasa lahat ng dako at hindi na natili sa iisang lugar lamang. Walang makakapagtago sa akin. Makikita ko siya kahit saan siya pumunta. Sapagkat ako'y nasa lahat ng lugar, sa langit at sa lupa. Ang Diyos natin ay hindi lang nasa langit, kundi nandito rin siya sa lupa. Dahil yan sa hindi masusukat na kapangyarihan ng Diyos. Makapunta siya sa langit at lupa sa isang iglap lang. At isa pa, ang Diyos natin ay malaking Diyos. Ang glory niya o yung present ng Panginoon ay nakakover ang buong mundo o ang buong kalawakan. Ibig sabihin, nakikita niya kung nasaan ka o kung ano ang ginagawa mo. Nakikita niya ang bawat tao kung nasaan man sila sa kasulok-sulukan ng mundo. Kasama natin siya sa lahat ng oras, kaya hindi tayo dapat matakot. Dahil kahit saan ka magpunta, kasama mo siya at hindi ka nag-iisa. Basahin natin ang Isaiah chapter 41 verse 10. Ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita, tutulungan, iingatan at ililigtas. Napakasarap isipin mga po na ang Diyos natin ay nasa lahat ng dako. Protektado tayo ng Panginoon dahil kasama natin siya at hindi niya tayo iiwan. At isa pang patunay na ang Diyos ay dakila ay dahil siya ay omnipotent. Ibig sabihin na ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat. Kung makarinig tayo ng kapangyarihan, marami ang papasok sa ating isipan dahil may iba't ibang uri ng kapangyarihan. Halimbawa nito, yung kapangyarihan ng matataas na tao tulad ng mga presidente o nasa panggobyerno. Pero ibahin natin ang kapangyarihan ng Diyos. Nagtataglay siya ng hindi masusukat na kapangyarihan na hindi nakikita. Ang dakilang Diyos natin ay hindi mawawala ang kanyang kapangyarihan. Unlimited ang kanyang power. Sa simula pa lang, makikita natin ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha. Kaya ang lahat na nakikita natin, siya ang may likha niyan. At tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Ang Diyos ang naglikha sa iyo. Siguro nga ay namangha tayo sa mga ginagawa ng tao, lalo na sa mga teknolohiya ngayon. Pero meron silang ginagamit na mga equipment o tools para magawa ang bagay na yan. Kung wala yung mga equipment o tools o yung mga kaalaman nila, hindi sila magka-create ng ganon. Tingnan natin ang Diyos noong creation. Nag-create siya sa pamamagitan lamang ng kanyang salita at nagkaroon na ng kalawakan, bituin, buwan, araw, dagat, lupa, mga halaman at hayop at lahat ng mga nakikita natin. Ganyan ka makapangyarihan ang Diyos sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. Kapag sinasabing omnipotent, walang imposible sa kanya. Kaya niyang gawin ang lahat. Kaya niyang magpatikom ng mga bibig ng mga leon, magpatigil ng bagyo, magpakain ng mga libo-libong tao, magpagaling ng kahit anumang sakit, bumuhay ng patay, at napakarami pang himala na parang imposible, pero sa kanya, walang imposible. Kung may malalakang sakit ngayon, at sa tingin mo ay mahirap ka nang gumaling, tandaan mo, sa Diyos ay walang imposible. Kahit gaano pa kalala ang sakit na yan, magtiwala ka sa Diyos. Walang imposible sa Kanya at ikaw ay gagaling.
at ang